Hi guys! So ngayon, isi-share ko sa inyo guys yung pag-process ko ng NCLEX ko at saka kung anong agency. Una guys, yung agency na kinuha ko is iPass. So ilalagay ko sa description box yung link, FB link ng iPass. So binigyan ako ng iPass ng dalawang steps. So una, yung pag-process ng documents ko. So bibigyan ka nila ng instruction kung anong gagawin mo sa PRC. So, may bibigay silang instruction sa'yo, tapos yung papel na yon fill upan nyo ng PRC. Sila na bahala doon. Alam na nila yun. Alam na ng PRC yun, guys. Basta ibigay mo lang sa kanilang papel, magbayad ka, at sila na bahalang mag-send ng documents na yon sa New York. Yung nga pala guys, yung states na kinuha ko para mabilis is New York. Kasi mabilis talaga ang New York guys. Tapos 5 years pa yung eligibility mo. And then, next, after ko ng PRC, punta kayo sa school nyo guys. Tapos may ibibigay din na instruction yung iPass kung ano yung documents na isisend ng school nyo sa New York. Pagkatapos nun, mag-wait na lang kayo na mag-reply yung New York sa inyo. Mag-i-email naman sila nun guys kung okay na. And then, ang step 2 guys, yun na yung exam. So, kung willing ka nang mag-exam, pwede ka nang magbayad sa step 2. Kasi, pag nagbayad ka sa step 2, ipaprocess na ng agency yung pagkuha ng ATT. So, and then, kung meron ka ng ATT, pwede ka nang magpa-slot ng exam mo. So, sa akin, New York yung kinuha ko, hindi siya magulo yung payment method or yung pagbayad ko kasi nga dalawang steps lang yon. Sa step 1 yung binayad ko is around nasa 27,000 yun kasi nga sa akin hindi ako ang nag-process ng PRC ko, yung agency ang pinasuyuan ko mag-process ng PRC ko kasi wala ako sa Pinas nung time na yon. So hindi ko kayang pumunta sa PRC. So, sa time na yon ng pag-process ko is, nag-o-offer pa sila ng ganon, na sila yung mag-process. May dagdag lang yung bayad. May idadagdag ka lang. So, kung wala naman, kung hindi ikaw yung magpa-process ng kung ikaw yung magpa-process ng PRC mo, siguro mga nasa around 23 yung babayaran mo na lang. So, yung binayad ko nun mga around nasa 27 kasi nga hindi ako ang nag-process. And then, yung binayad ko sa step 2, yung pag-process ng ATT at para mag-exam. So, sa step 2, binayaran ko is nasa around 23,000 plus. Ganun. So, after a week, nag-respond na yung New York na pwede na akong magpa-book ng exam. So, yun. Nagpa-book na rin ako ng exam. And then, guys, yung sa hotel naman, kung nag-worry kayo kung ano yung malapit na hotel sa exam center sa Makati, kasi o nga pala guys, dalawa yung exam center sa Makati. Yung sa Armstrong, tsaka sa Trident. So, depende kung ano yung merong available na slot. So, yung, ano pala guys, ang hotel na kinuha ko is One Pacific Hotel. Nasa gitna kasi siya ng dalawang exam center na yon. So, yung One Pacific Hotel, kung sa Trident ka, doon ka lumabas sa may pintuan nila sa may buffet nila, sa may cafeteria. And then, paglabas mo doon, nasa left side, after ng dalawang building, yun na yung Trident. Siguro mga nasa 1 minute lang yung lakad. Tapos hindi pa mainit kasi may mga puno. Kung sa Trident ka mag-exam. Kung gusto mo, kung ang slot mo naman is nasa Armstrong, labas ka doon sa kabilang side naman. Actually, tanong mo na lang yung mga staff doon sa desk na saan ako lalabas para pupunta ako ng Armstrong. Alam nila yun. So, ayun. Pag sa Armstrong naman, siguro nasa 2 minutes away sa One Pacific Hotel. Ayun. And then guys, example, yung slot nyo pala is 2 p.m. or 12 p.m. And then pumunta kayo doon ng 9 a.m. And then, kapag may bakanting computer, tatanungin ka ng mga staff, gusto mo na bang mag-exam early? Kahit 2 p.m. pa yung slot mo guys, pwede ka nang mag-exam ng maaga, basta may bakanting computer. And then,
baka ina-expect mo, pagdating mo dun, ay magbabasa pa ako. Hindi ka na pwedeng mag-open ng notes, hindi ka na rin pwedeng mag-cellphone dun eh, bawal din mag-usap dun. So pagpasok mo dun guys, hindi ka na makakapag-open ng notes. Kahit example, yun nga, yung example 2 p.m. Tapos 9 a.m. andun ka na sa may exam center. Hindi ka nila papayagang mag-review. Kailangan mong lumabas pa para kung gusto mong mag-review pa ulit. Kasi nga, ini-encourage nilang kung may bakanting computer, mag-exam ka na kung gusto mo. Para, alam mo yun, yung stress, hindi na mahaba yung stress mo. Basta yun guys. And then, yun lang. So it's your time to shine na guys. Mag-pray lang palagi. Sa akin guys, so nag-stop yung question sa 85. Hindi ko talaga binilisan yung pagsagot. So every time na sasagot ako ng question, nagpe-pray talaga ako kasi hindi ko alam kung anong isasagot ko dito. Sobra. Pero yun nga, nag-stop naman siya sa 85. Actually, kinakabahan pa ako kasi baka hindi ako makapasa. Kasi nga hindi ko talaga alam yung ibang sagot. Ayun. Tsaka hindi ko nabasa yung ibang mga tanong. Anyway guys, kung para sa'yo, ay para sa'yo talaga yun. So mag-pray lang palagi. And then ang tips ko, kapag malapit na yung exam mo, ang ginawa ko guys, everyday nagbabasa ako ng question. Nagsasagot ako ng 100 na question guys. So una, kasi na-try kong magsagot ng 20, inaantok na ako. So sabi ko paano na lang sa exam. So ang ginawa ko everyday, 50, then the next day, dadagdagan ko 60, the next day 70, the next day 100, hanggang sa umabot ako ng 200 a day na question guys, para lang, alam mo yun, maano ko yung utak ko na magsagot at hindi ako yung inaantok, super nakakantok talagang mag-review. So yun lang, palagi lang mag-pray.